Sa buhay po natin, mga minamahal, there is a dangerous lie that many believers are quietly believing today. Alam niyo po ba kung ano yun? That their life is ordinary, that their life is accidental and insignificant. But today, tingnan po natin, pakinggan po natin, heaven is not confused about your life. Why? Because your life is not an accident. Amen? Pwede niyo po ba sabihin sa katabi yung kapatid, hindi ka isang aksidente lamang. Amen? Whatever reason, ano man po ang naging dahilan, ano man ang pinagmulan, ano ba yung story po natin from the past, ititrace man natin yan, kapatid, tandaan po natin, your life is not an accident. Amen? Yung buhay mo, yung buhay po natin ay hindi po isang aksidente lamang. Amen? God has never said na obstacle lang. Ito yung naging buhay mo, ito yung magulang mo, ito yung pamilya mo, ito yung nangyari, madumi, makasalan, no. He has never looked at your life and wonder what to do next. Why? Because sabi po ng Bible, from the very beginning, when God created the universe, alam na po ng Diyos, alam na po ni Jesus, alam na po ng Panginoon kung ano po ang mangyayari and meron siyang magandang plano sa buhay po natin. Amen? Before your first breath, your story was already written in the hands of God. Amen? Before your first breath, your story was already in the hands of God. Amen? Nung nilabas ka pa lang sa sinapupunan ng iyong mga magulang, nung unang pag-iyak mo, at natuwa yung nanay at tatay mo ay kamukha. Sino kayang kamukha nito? Di ba, sa umpisa nakakagigil, no? Pero pag lumaki na, hindi na nakakagigil eh. Nakakabwisit na minsan, no? Tama ba? Oo. But balikan po natin, just what like Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi po dyan, Jeremiah chapter 1 verse 5, before I form you in the womb, ano pong sabi? Before I form you in the womb, I know you. And before you were born, I set you apart and appointed you. Appointed you as a prophet to the nation. Like what Jeremiah chapter 1 verse 5, napakaganda po nung sinabi, before I form you in the womb, I know you. So brothers and sisters in the Lord, napakaganda pong balikan po natin na alam po ng Diyos, sabi ng Bible, from the very beginning, before I form you in the womb, bago pa lang ilagay ng Panginoon, alam na po. Before I form you in the womb, I know you. And before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nation. Alam niyo po, the background and the story po in this book, si Jeremiah po ay nagtatanong, he is complaining, he is asking to the Lord, why? Bakit ako? Sabihin niyo nga po, bakit ako? Kasi ikaw ang special. Amen? Kasi magtataka tayo minsan, bakit ang daming mahuhusay, ang daming magagaling, ang daming mga brilliant, hindi po nilalagay. Siguro po, are you aware doon po sa probinsyano? Bago po nagkaroon ng probinsyano po yung pinikula ni Coco Martin, probinsyano muna, then FPJ. Alam niyo po ba yung probinsyano, I think, tatlo yatang presidente ang dumaan bago natapos at hindi mamatay-matay si Coco Martin. Nalala niyo po yan? And naging panatiko din naman po ako nito. And pinapanood ko po yung mga senaryo, yung mga gangster o yung mga kriminal o mga drug lord. Salamat po. Yung mga drug lord, pag sila po ay nagmi-meeting, pag sila po ay nag-uusap-usap, at meron pong nag-arise dun sa kanilang grupo na medyo brilliant, medyo magaling, medyo madaming idea. Alam niyo po ang nangyayari? Alam niyo po ang nangyayari dun sa pinikula ni Coco Martin?
Alam mo yung Ate Jen, nanonood ka ba ng probinsyano? Hindi, no? Kuya Albert, nanonood ka ba ng probinsyano, Kuya Albert? Kuya Albert, nanonood ka ng probinsyano? Minsan, no? Alam niyo po ang nangyayari? Alam niyo po, Kuya Paulo, nanonood ka ng probinsyano? Kuya Pao? Hindi, no? Ako lang yata. So, walang makaka-relate sa akin. Na-notice ko lang po, na every time nagmi-meeting yung mga sindikato at sila po ay nagpaplano, pag may nag-a-arise o may nakikitang magaling, isa lang po ang nangyayari. Pinapatay. Pinapatay. Alam niyo bakit? Ang dami mo nang nalalaman. Kinabukasan po, wala na po siya doon sa eksena. Patay na. Di ba? Ito din po, isa pong na-notice ko sa mga doktor. May doktor ba dito? Ano lang po, medtech lang tayo meron, no? Si Doc. Sa mga doktor, di ba? Ginawa na po namin ang lahat. Sorry po. Ginawa na po namin ang lahat. Ano pong sumunod? Patay. Di ba? Pag may nanganak, congratulations po. Healthy po si baby at healthy po si mommy. Parang yabang ng, hindi pa po namin ginawa ang lahat, pero buhay po yung inyong pamilya. Paano kaya kung ginawa na po nila ang lahat? Di patay. Mga ano pa yan, mga bukas pa yan, 1 linggo pa yan, saka pa lang po sila matatawa. Hina naman ng joke ni Pastor. Saka, baka Pastor Kevin, pag nag-preach ka, dagdagan mo ng madaming joke, ha? Kaya ako na nga. Balikan natin. Before I form you in the womb, I know you. Maganda po na makita natin, in this context kasi, Jeremiah is asking in the Lord, Lord, kay Yahweh, bakit ako? Why me? Bakit ako? Meron namang mas better, meron namang mas magaling, meron namang mas mahusay, meron namang mas eloquent, mas knowledgeable, mas talented, pero bakit ako? Sabi ng Panginoon, before you were born, I set you apart and appointed you to be a prophet of the nation. Pero sabi ni Jeremiah, Lord, hindi ako mahusay, hindi ako magaling, hindi ako mabuti, makasalanan ako, marumi ako, hindi ako magaling magsalita. Pero sabi po ng Panginoon, before I form you in the womb, I know you. Magandang balikan natin na ang pagtawag ng Diyos ay hindi pong nangyari nung kailan lamang tayo tumugon sa Panginoon. From the creation, from the foundation of the world, alam na po ng Diyos kung sino po ang sa Kanya. Amen? Kaya bakit magtataka tayo? Bakit ako? May madaming magaling, may madaming mahusay, mas madaming talented. Bakit hindi sila yung nilagay ng Panginoon? Bakit? Kasi hindi sila ang pinili ng Diyos. Ikaw ang pinili ng Panginoon. Amen? Why? You are not random. Amen? You are not forgotten. You are not ordinary. You are special in the sight of God. Why? Because you are carrying a divine assignment. Amen? Sabihin nyo nga po, assignment. May assignment tayo sa Panginoon. Meron tayong kailangang i-fulfill. Kaya sabi ng Lord, you are carrying a divine assignment. That's why ikaw ang tinawag ng Panginoon. Amen? Balikan natin si David. Di ba hindi naman siya ang pinresent ng kanyang tatay? May favoritism yung kanyang tatay. Ang sinabi, tinatanong, mayroon ka pa bang ibang anak? Anong sabi ng tatay niya? Hayaan mo na siya, never mind. Siya lang naman na isang ordinary na tao na nag-aalaga ng mga hayop. Mga hayop doon sa kagubatan. Pero hindi alam nung ama, siya ang inanoint nung hari. Amen? You are carrying a divine assignment. May assignment ang Diyos na binigay sa buhay mo. Listen to this. Sabi po ng isang mangangaral o isang writer, sabi po ni Tauser, sabi po niya, God never hurries that there are no deadlines against which He must work. Ano pong sabi dyan? That means, God is intentional. Hindi minamadali ng Diyos ang buhay mo. Why? Because may plano siyang maganda sa buhay mo. Amen?
Kaya sometimes pag nagmamadali tayo, mas napapahamak tayo. Dahil ang buhay, hindi po minamadali. Ang buhay, dapat ini-enjoy natin. Amen? Amen. Huwag tayo masyadong magmadali. Hindi pa po katapusan ng mundo. Amen? Sabi po ni Rick Warren, one of my favorite writer and author, sabi po niya, you made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense. Kaya maraming tao busy, pero wala pong direksyon. Many people are too busy, but wala pong direksyon. And many people are active, pero hindi po naka-align doon sa design ng Panginoon. Amen? Kaya lagi ko pong sinasabi, sometimes we're too much busy doon sa kingdom, but sometimes we forgot the King. Amen? Okay lang po na maging abala tayo sa maraming bagay, pero wag po nating kaliligtaan na may hari na naghihintay sa atin. Kaya maraming tao busy, pero wala pong direksyon. Kaya ang madalas tayo po ay pagod. Amen? Exhausted. Active, pero hindi po naka-align doon sa disenyo ng Panginoon. Kaya ang tanong, naka-align pa ba yung ginagawa natin sa Lord? Even our ministry, even our Christian life, even our devotion sa Panginoon, it is aligned to the Lord. Kasi madami po na napapagod because hindi po aligned. Active, pero pagod because hindi po aligned dun sa nais po ng Panginoon. And another thing, sabi po ni Miles Monroe, the greatest strategy in life, ano pong sabi? What? The greatest strategy in life is not death. Hindi daw po yung kamatayan, but a life without purpose. Wow! The greatest, ang kinakatakutan ay hindi daw po ang kamatayan, but a life without purpose. Think about this, brothers and sisters. Ang hirap na tayo po ay mamatay sa mundong ito na hindi po natin nakamit o na-fulfill yung purpose natin sa buhay. Amen? Useless. Imagine. Can you imagine? Nabubuhay ka sa mundong ito, pero hindi mo nagawa yung assignment na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Can you imagine? Nabubuhay tayo, matutulog tayo, gigising tayo, same routine, trabaho, bahay, pamilya, etc., etc. But can you imagine, nabubuhay ka pero hindi mo nagawa yung divine assignment mo sa buhay? Kapatid, the greatest strategy is not life, life is not death, but without purpose. Ang mabuhay na hindi natin alam ang layunin ng buhay. Amen? Huwag nating hayaan na lumipas ang panahon. Lumipas ang araw, lumipas ang oras, lumipas ang panahon na ang nakikinabang sa buhay po natin ay ang sanlibutan. Amen? Sabihin nyo nga po, sanlibutan. Huwag nating hayaan na tayo po ay lamunin, kainin ng mundo at hayaan natin na umikot na lamang ang ating buhay sa sanlibutang ito. Amen? You have given a divine assignment because you are called by the Lord. Amen? Hindi nalito ang langit sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po, hindi po nalito, hindi po nagkamali, hindi po nagkamali ang Diyos. May isang katotohanan na tayo po ay dapat harapin today. Bakit? Kailanman ay hindi po nalito ang Diyos sa buhay mo. Why? Number one, hindi ka isang aksidente. Hindi ka isang pagkakamali. Amen? At hindi ka rin nakalimutan ng Diyos. At panghuli, hindi ka po pangkaraniwan. You are special in the sight of God. Amen? Kung ikaw ay binubuli ng marami sa Lord, hindi ka. You are special in the sight of God. Amen? Special tayo. Amen? Hello?
May dala kang divine assignment because you are called by the Lord. Ano pong sabi ng Bible? Ang sabi po ng Bible, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Pag-aari ka ng Diyos, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ano pong pinapaalala sa atin ng Panginoon? Kapatid, dapat nating maintindihan, may tatlong bagay. Una, ikaw ay pinili. Pangalawa, may layunin ka. Pangatlo, kailangan mo tumugon doon sa panawagan ng Panginoon. First, you are chosen. Amen. Sabihin nyo nga po, chosen. Pinili ka. Sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 4, pinili tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundo. So paano natin malalaman? Before the creation of the universe or before the foundation ng mundo pong ito, ang Diyos po ay namili. God chose you. Pinili tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundong ito. Ikaw ay pinili, hinanap ka ng Diyos. John chapter 15 verse 16, sabi ng Panginoon, you did not choose me but I choose you and appointed you. So napakalinaw na hindi po tayo naghanap sa Diyos. Bakit lagi natin tatandaan? We're totally depraved because of sin. We're powerless because tayo po ay alipin ng kasalanan. Kaya sabi ng Bible, you did not choose me, but I choose you and appointed you. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan na tayo po ay makalapit sa Diyos because of sin. Kaya lang, dahil sa pag-ibig, kabutihan ng ating Panginoon, ang Diyos mismo ang naglapit sa atin. So Ephesians chapter 1 verse 4, pinili tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundong ito. Guys, mga minamahal, you are chosen by the Lord. Amen? Pinili ka ng Panginoon. Ibig sabihin, bago pa ang problema mo, bago pa ang pagkakamali mo, lahat ng pagkakamali natin, pinili ka na po ng Panginoon. You are not here by an accident. Your life is not a mistake. Amen? Guys, mga minamahal, you are not here by accident. Amen? Yung buhay po natin ay hindi po isang aksidente. Your life is not a mistake. Amen? Kung nakikinig mo, madalas ka po nakikita at napapanood to, ang mga pelikula, teleserye, kasalanan mo, ikaw ang dahilan, ikaw ang problema, mga ganyang linyahan. Balikan natin. Sabi po ng Bible, you are not here by an accident. Your life is not a mistake. Amen. Kaya tama sinasabi ni Pablo, all things work together for good. Romans 8:28. Before your struggle began, God already know you. Amen. Kapatid, kilala ka ng Diyos. From the very beginning. Alam ng Diyos kung ano at sino ka. Amen? The word say, prove yourself first, but God say, I already choose you. Now, live it out. Amen? Ang dictation ng mundo ay iba, pero mas kakaiba ang dictation ng Panginoon. Sa mundo, kailangan nating i-prove. Sa mundo, kailangan nating magpakitang gilas. Sa mundo, kailangan nating i-prove, patunayan, but sa Lord, ang sabi ng Panginoon, I already choose you. I already know you. So, ibig sabihin, nandun ang biyaya ng Panginoon. So, ulitin ko po, dalawang bagay ang pinapaalala sa atin. You are not here by accident. Your life is not a mistake. Amen? So, ang buhay mo, ano man yung history, ano man yung kasaysayan mo, even your family, tandaan po natin, hindi ka isang aksidente. Hindi ka isang pagkakamali. Ikaw ay pinili ng Diyos at may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So ano pong papaalala po sa atin, mga minamahal, mga kapatid sa ministry, hindi ka self-appointed. You are divine appointed. Meron kang divine appointment sa Diyos. Hindi ka po basta volunteer.
ikaw ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Amen? Hello? Hindi po tayo mga lingkod lang basta-basta. We are, o tayo pong lahat, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Pinili ng Diyos. Jeremiah, what happened to Jeremiah? He is appointed by God from the very beginning. Umaayaw siya, pero sabi ng Panginoon, no! Ako ang pumili sa iyo. And second thing na dapat natin mas maintindihan, you carry kingdom purpose. Ano pong ibig sabihin? Ano pong sabi dyan? Verse 2 ng chapter 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano pong sabi? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. God's special. Tandaan niyo po, pag-aari tayo ng Diyos. So dapat, wag nating sayangin ang buhay na tayo ay gamitin lang ng mundo. Wag nating hayaan na tayo lamang ay gamitin ng sanlibutan. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Lord, ano pang sabi ng Panginoon? God's special possession that you may declare the praises of Him. You are a chosen generation, a royal priesthood. Ano po ang magandang makita natin? Kapatid, listen. Hindi ka lamang iniligtas ng Diyos, kundi isinugo tayo para tayo ay maging pagpapala sa buhay ng iba. Amen. You are not called para lamang to be saved. You are called to be a blessing to others. Why? That's why God has a mission, God has a purpose sa buhay po natin. Amen? Kung bakit nandiyan ka sa posisyon na yan, sa mga katayuan na meron po tayo sa buhay, may purpose ang Lord. Naniniwala ako na hindi ka tinalaga ng Panginoon para lang maging palamuti. Amen? Amen? Especially you're Christian. Amen? Amen? Kaya po sabi ng Bible, hindi ka iniligtas ng Diyos. Hindi ka lamang iniligtas ng Panginoon. Isinugo ka ng Lord to be a blessing to others. Amen? So nung palala po natin, your life is not an ordinary. It is a prophetic. So every act of obedience echoes into eternity. You may not see it, but your life is affecting generation. Amen. Kaya lagi ko po sinasabi, your presence, yung presensya mo is highly appreciated every Sunday. Why? Because you are a blessing to others. Pastor, wala naman akong ginagawa. Pastor, ganito lang naman. No. Once na ikaw po ay naririto, your presence is a blessing to everybody. Imagine. Can you imagine? Dami nating responsibilidad sa bahay. Dami nating gawain. Ang dami nating mga dapat pang asikasuhin. Naghihintay pa yung mga tiklupin, mga hugasan, na ilang araw nang hindi nahuhugasan. Meron ba nun? Mga kumot na hindi malang matiklop. Tama? Okay. Pero inuna natin ang Panginoon. Dahil alam natin, pag inuna natin ang Diyos, meron pong biyaya sa Panginoon. Amen? Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness shall be added unto you as well. Amen? You may not see it today, but your life is affecting generation. Why? Hindi pang karaniwan ang buhay mo. May layunin ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Kung bakit ka may talentong ganyan, you are special in the sight of God, ikaw ang binigyan, may layunin ng Diyos. Kung bakit ganyan ang narating mo sa buhay, yan ang katayuan mo, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen? God has a mission, God has a purpose in your life. Kung bakit mo na-attain o narating ang buhay na yan, because may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo man nakikita today, pero may binabago ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Amen. Sometimes you are silent and heaven is silent. No. God is doing something better doon sa mga bagay na dinidesire natin because ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang po nakapokus doon sa nakikita natin. Amen? Kaya maging aware tayo na ang blessing ay hindi lang lagi nakapokus doon sa material. Hindi lang nakapokus doon sa financial.
Sometimes, mas maganda na makita natin na ang blessing, mas maganda yung pinaka-inner blessing. Yung may kapayapaan tayo despite na kahit tumataas ang bilihin, magpapatuloy ang buhay natin. Bakit? Dahil kasama ko ang Diyos. Amen? That is a blessing. Kaya sabi ng Lord, in Matthew chapter 5, verse 14, you are the light. Diba? One of the calling or one of the things na dapat natin mas maintindihan, sinabi ng Panginoon, you are the light. Tayo ay liwanag, hindi ilaw. Hindi ilaw na tinatago, kundi ilaw na nagliliyagab o nagliliwanag. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo man nakikita, pero may binabago ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Because there is someone na nabibless sa mga buhay natin. That's why kailangan natin magpatuloy kahit minsan ay nakakapagod dahil alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan sa buhay po natin. Ano po ang magandang makita natin? Yung pagtuturo mo, yung pagdi-disciple natin, yung ginagawa natin, yung paglilingkod mo, your faithfulness in the Lord, hindi mo man nakikita. Tandaan niyo po, may binabagong buhay sa pamamagitan ng mga buhay po natin. Amen. Amen. Minsan ako po ay nagtataka din, and for almost how many years? I think 15 years in the ministry. Lord, may na-bless ba talaga? Kasi ini-imagine ko, from January to December, ilang Sunday of sermon, ilang Sunday of preaching, ilang Sunday of lesson na nagagawa o na ibabahagi. Meron ba talagang nabibless? Meron ba talagang tinatamaan ng mensahe ng Panginoon? Meron ba talagang nakukurot pa? Kasi iba na po ang trend ngayon. Iba na eh. And according to the study, dun sa 45 minutes, ang nare-retain lang is 5 minutes. And sometimes, mas nare-retain pa yung mga joke. Amen? Ako niyo po ba? Hello? Are you blessed? Labas sa ilong eh. Are you blessed? Hello? Sana po nabibless kayo, no? Dahil ako nabibless eh. Nabibless po ako sa mga buhay nyo. Amen? Na despite those struggle, those difficulties, those challenges, kayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen? Panguling bagay po, kung binanggit po natin kanina dalawang bagay, sabi po ng Lord, ano po yung dalawang bagay? Una, you're chosen. Pangalawa, what is the second point? You're carrying a kingdom purpose. Pangatlo, yes, tama ito. Tinawag tayo ng Panginoon, we're chosen by God. And we're carrying the kingdom purpose. Ano po yung required? Pangatlo, kailangan ng response. Your response is required. Joshua chapter 24, verse 15. Ano pong sabi dyan? But if serving the Lord seems undesirable to you, ano pong sabi? Then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestor served young. Ano pong sabi? Baptist or the gods of the Amorite and those and whose land you are living. Ano pong sabi sa huli? But as for me and my household, we will serve the Lord. Yung declaration po ni na Joshua, pipiliin nila ang Panginoon. But as for me and my household, we will serve the Lord. Respond is required. So dapat, tayo bilang mananampalataya, klaro sa atin at dapat alam natin kung sino at kanino tayo naglilingkod. Yes, hindi po lahat ng paglilingkod ay tama. Please correct me if I'm wrong. Hindi po lahat ng paglilingkod ay tama. Ibig sabihin ba, Pastor, may paglilingkod na mali? Yes, tumpak. May tama ka dyan. Totoo yun. Dahil hindi po lahat ng paglilingkod ay para po sa Diyos. Amen.
Maging pong aware tayo because pinapaalala po sa atin, yung respond is required. But ang pinapaalala po sa atin, meron po kasing paglilingkod na hindi po para sa Diyos. Sabi po dyan, choose you this day whom you will serve. Kaya dapat tayo bilang mga anak at lingkod ng Panginoon, alam natin kung sino at kanino tayo naglilingkod. Ang calling ng Diyos ay kailangan may pagtugon. Amen? May pagtugon. Ang calling ng Diyos, kailangan nating tumugon. Kailangan nating mag-respond. And sometimes, pag na-delay ito, may problema. Amen? Kailangan natin, pag tinawag po, pag nagtumawag ang Diyos, kailangan nating tumugon dahil pag na-delay, mayroon pong problema. What happened to Jonah? Na-delay, nagkaroon ng delay yung kanyang pagtugon. Amen? Nagka-problema. Ano nangyari? Nag-suffer siya, pero hindi siya pinabayaan pa rin ng Diyos. Kasi yung delay po is dangerous. Delay is dangerous when it comes to destiny. Amen? Amen? Kaya dapat natin maintindihan, ang calling ng Diyos, kailangan may pagtugon. May response. Kaya sabi dyan, choose you this day whom you will serve. Kaya sabi ni Joshua, me and my household, we will serve the Lord. So magandang makita po natin at mas maunawaan natin, dapat alam natin kung sino at kanino tayo naglilingkod dahil hindi po lahat ng paglilingkod ay tama. Amen. God is not calling your tomorrow. He is calling you now. Amen. Amen. Because partial obedience is still disobedient. Kasi nga po, delikado pag-delay sa tawag po ng Panginoon. Amen. Aware naman po tayo sa mga bombero. Pag pinindot na po yung alarm, ano po ang gagawin po nila? Kailangan po nilang mag-response. Why? Pag hindi po sila nag-response, may mamamatay, nakasalalay ang buhay, nakasalalay ang tahanan, nakasalalay ang kinabukasan. Pag na-delay sila, may mamamatay. Emergency, ambulance, pag hindi po agad nag-response, pwede pong mamatay. Sometimes, yung delay, delikado po iyon. Yung pagka-delay, nagigipong delikado. Delikado ang pagka-delay sa tawag ng Diyos. Hindi ka tinawag bukas, tinawag ka po ngayon. Ang kalahating pagsunod sa Panginoon ay hindi pa rin pagsunod. Amen? Kaya sabi ni Jesus, love the Lord your God with all. God is not asking, God is not requiring na kalahati. Ang sabi ng Lord, love the Lord your God with all. Ang hinihingi ng Diyos ay buo. Hindi hap-hap. Dahil sa Lord, nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi rin po kalahati. Buo. Amen? Buo. Katawan ni Kristo. Dugo ng ating pong Panginoon. Amen? So, gaya po ng fire alarm, hindi mo kailangang i-delay. Kasi alam mong, life and death ang nakasalalay. Amen? Pag hindi po tumugon, may mamamatay. Ano po ang pinapaalala sa atin? What is our application in this matter? Stop. Itigil po natin yung pag-postpone. Yung calling mo, yung responsibility mo, simulan po natin today. Amen. Because God is calling you, God set you apart, and God give us a divine assignment. Amen? May binigay po ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Ano pong palala sa atin? Sabihin niya po natin ng sabay-sabay. Ano pong sabihin niya po natin to sabay-sabay po tayo. Una, next slide po. Can we declare? Una po, sabihin po natin, I will fulfill my divine assignment. I will not miss my purpose. I will walk in obedience and truth. Tama. Because, pag hindi po natin na-fulfill yung ating divine assignment, na-miss po natin ang ating buhay. Imagine po ang tanda-tanda na natin, hindi mo pa rin alam ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Nakuha niyo po yun?
Ang tanda-tanda na natin, hindi pa natin alam yung gusto natin sa buhay. Hello? I remember po, thank the Lord. Nalala ko po, ito po ay talagang pinagpasalamat ko sa Panginoon. In the age of 25, I will marry. In the age of 25. Pero hindi po si Sister Miray nasa picture ko kasi. Gagalit yan sa akin, naku. Basta po ang sabi ni Lord, pag dumating ka ng 25, mag-aasawa ka. Alam niyo po, ang nasa bulsa ko po ay 2,000 pesos. That was 2011. Pero buo sa isip ko yung direksyon na ako ay maglilingkod sa Panginoon at pag naglingkod ako sa Diyos, meron po akong asawa. Clear. In the age of 24, magka-25 pala, kinasal po kasi ako, bata. Batang-bata po talaga. Ha? Tanda na ba yun? Grabe ka naman sa katanda. Matanda lang yung mukha ko, pero bata pa rin talaga ako. Okay. Batang-bata. Hindi pa po uso ang bigas. But kidding aside po, dapat, pag tumatanda tayo, nauunawaan na dapat natin. Hindi dapat paurong. Sorry po for the word. Hindi po dapat pabalik. Dapat tayo po ay paabante. Amen? I will fulfill my divine assignment. I will not miss my purpose. I will walk in obedience and truth. So ano po ibig sabihin? Tupadin natin. Tupdin natin yung divine assignment ng Lord. Hindi dapat natin ma-miss yung layunin na binigay sa atin ng Panginoon. Lumakad tayo na merong pagsunod doon sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Because you're not just watching what God is doing. You are part of what God is doing now sa buhay mo. Amen? Because heaven has already written your assignment. Amen? Klaro ang Diyos. Maganda ang plano ng Diyos. Clear ang Panginoon. Nung ikaw po ay nilikha, alam ng Diyos. Kaya sabi po, you're not just watching what God is doing. You are part of what God is doing now. Heaven has already written your assignment. So the question is, will you respond? Tutugon ba tayo? Ang tanong, susunod ba tayo? Amen. Amen. So dapat tayong sumunod because wag nating hayaan na ang mundo, ang sanlibutan, ang makinabang dun sa biyaya na meron tayo. Imagine mo na mismo yung buhay mo na maipagamit sa Lord. Amen. Huwag nating hayaan yung talento na meron tayo, yung resources na meron tayo, yung pagkatawag ng Diyos, makikinabang lang ay mundo. Can you imagine? Wala tayong benepisyo dyan. Wala tayong benefit. Wala tayong eternal life. Amen? Hello? So tandaan po natin first, God choose you. Pinili ka po ng Diyos. Second, God gave you a divine assignment. In panghuli, you need to respond. If you believe that God is calling you, if you believe that God is appointing you, if you believe that God is calling you into the ministry, you must accept yung tinatawag na divine assignment ng Panginoon. Amen? Can we say it? I accept my assignment. I accept my assignment. Ang tanong, ano yung assignment ng Lord? Yun ang dapat natin ma-discover. Ano ba yung assignment ng Lord? Ano ba yung assignment ng Lord na binigay sa atin? Because naniniwala ko, everybody o tayo pong lahat, may special assignment na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? You're not calling. Hindi ka lang tinawag ng Diyos para lang po manatili sa pagiging isang mananampalataya. Tinawag ka ng Diyos para to fulfill yung promise po ng Panginoon, to fulfill yung divine assignment ng Lord, yung divine purpose ng buhay po natin. Kapatid, you are chosen, you carry a divine purpose, and you need to respond. Amen. Kapatid,
You're chosen by God. Ang nagtawag sa iyo ay ang Diyos ng mga Diyos. At sa pagtawag ng Panginoon sa iyo, binigyan ka ng Lord ng divine purpose. And you must respond. Amen? You need to fulfill yung responsibility. Kaya kapatid, your life is not an accident. Your life is not a mistake. You are created for a purpose. Amen? Meron pong divine assignment ang Diyos sa atin. So ano pong paalala? Brothers and sisters in the Lord, huwag nating hayaan na lumipas ang araw, ang oras, ang panahon, na ang buhay po natin ay igugugol lang natin sa mundong ibabaw. Let's offer our life to the living God and serve faithfully sa Panginoon. Because when we serve the living God and serve faithfully, there is a blessing na naghihintay po sa atin. Amen? Ano pong paalala sa atin? You are chosen, you carry a divine purpose, and you need to respond dun sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Amen? Can we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Brothers and sisters in the Lord, sabi po ng Bible, napakalinaw, before the creation of the universe, before the foundation of the universe, namili na po ang Diyos. And you are the one. Ikaw iyon. Amen? Tayo. Imagine niyo po, sabi ng Lord, for God so loved the universe. Imagine niyo po, thousand and billion of people sa mundo pong iyon, sa mundo pong ito. Imagine, isa ka. Isa ka sa pinili ng Panginoon. Ibig sabihin, you are special. We are special in the sight of God. Amen? Mahal ka ng Diyos eh. May pakialam ang Diyos. Alam ng Panginoon ang buhay mo. May plano ang Diyos. And remember this. Remember this before we pray. Kapatid, please take note of this. Your situation today, your status today, ano man yung kalagayan po natin today. I believe and I know that God o ang ating Diyos ang naglagay sa mga kalagayan po natin na yan. And God has a mission kung bakit ka naririyan. Whatever situation that you have, may purpose ang Lord sa buhay. Amen? And one of the purpose ng Lord is to bless others sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? 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 If you are growing spiritually, try to disciple someone. Let's share the gospel. Let's evangelize. If you are growing in other field, gamitin natin for the expansion of His kingdom. Magaling ka sa mga bagay-bagay. Try to share. Baka pwede maka-elevate ng pananampalataya, magamit iyon para mas makapag-nurture. Na naniniwala ko na yung position mo today ay pwedeng gamitin ng Diyos. Pwedeng gamitin ng Panginoon to exalt His name, to glorify His name. Amen? Kaya tatlong bagay, you're chosen by God, and God gave a divine assignment sa buhay po natin. And pangatlo, you need to respond. Tinawag ka ng Diyos, at sa pagtawag ng Diyos, merong binigay ang Diyos na divine assignment sa iyo. At ang tanong, pangatlo, tutugon ka ba? Kailangan po nating tumugon in order for us na mapulfill yung pangako ng Panginoon sa mga buhay po natin. Amen? Amen. Kapatid, your life is not an accident. Your life is not a mistake. Ano man ang nangyari in the past, what happened in the past,
what happened yesterday, what happened last year. Ang mahalaga po sa ngayon ay yung ngayon at ikaw sa piling ng ating Diyos. Amen? If you're broken last year, doesn't matter kung ano nangyari nakaraan eh. Ang mas mahalaga ngayon eh. Amen? Kasi, pag nanatili tayo doon, sa nakaraan, hindi tayo makaka-forward. Sabi ng Bible, do not dwell in the past. I will make new things. I will make new things. Let us forget. Let us move. Kaya sabi ni Pablo, nililimot ko ang nakaraan at ako ay nagpapatuloy doon sa hinaharap. Wow. I forgot what is in the past. I step forward looking to the future. Amen. Brothers and sisters in the Lord, let us thank God because God chose us and God gave us a special assignment, and ang kailangan lang ng Panginoon is your response. Amen. At kung bakit ka pinili ng Diyos, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng iyon. At may magandang purpose ang Lord. Because doon sa pagpili ng Panginoon, ang gusto po ng Diyos ay gamitin ka for the expansion of His kingdom. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another special day that you given unto us. Another special moment to be with you. Lord, thank you so much. Thank you for allowing us to experience your goodness, your faithfulness in our life. And I pray, Lord, that these people of yours, Panginoon, continue to bless, continue to anoint, and continue to use their life for the expansion of your kingdom. Even our church, maranasan po namin ang inyong kabutihan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo, O Diyos, na sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, maibigay po namin yung tunay at nararapat na paglilingkod sa inyo. Umaasa po kami that you will create a miracle sa buhay ng bawat isa. Lord, thank you for choosing us. Thank you for giving us a special assignment and help us to respond ayon po dun sa inyo pong nais, hindi po dun sa nais lamang namin. Ikaw ang mahayag. Ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo, O Diyos, na sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, maranasan po namin ang inyong pong biyaya at ang inyong kabutihan. Muli, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ito. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.